Ano po, sigurado ito lilikha pa ng ingay. Ito pong isyong ito tungkol sa PhilHealth. Mamaya po meron tayong panayam sa taga PhilHealth mismo. Unfortunately, kasi nga po yung kanila pong presidente, si Mr. Ledesma, ay hindi po nagpapaunlak ng panayam. Mas mainam nga sana kung siya mismo ang ating makapanayam para natin makuha ang kanyang panig at pananaw sa usaping ito, no? Yung pong zero subsidy from the national government po ang PhilHealth. Ang kanila pong spokesperson ang ating makakausap. Okay po naman yun. Para lang ho natin malaman ano ba ang implikasyon nito sa ating lahat. Tama. Ito ba ang magsisilbing dahil po sa zero subsidy? Madadagdagan po ba yung binabayaran ng bawat miyembro ng PhilHealth? Kakataas lang, baby girl. Paano kung biglang isipin nila? Kakayanin ba nung budget na meron sila ngayon, yung pangtustos sa napakaraming miyembro, mapa-indirect o direct contributors yan? Sige po. So, ano ba ang implikasyon nito sa buhay nating lahat, mga kapatid? Hindi ko muna uubusin pong ating 15 minutes kasi po by 6:30 po tayo obligado na po maghatid ng balita, ano ho mga kapatid. Pero maganda siguro, girl, na una ho muna ay ating pong maunawaan na sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin, sa lahat po ng mga Pilipinong inaabot ng ating broadcast ngayon dahil nga po sa pagkakapasa ng Universal Healthcare Act, UHC, obligado po ang pamahalaan na lahat ng Pilipino ay maging miyembro ng PhilHealth. Alright? Ngayon mga kapatid, ang PhilHealth po kasi ay isang, kumbaga ang tawag dyan po ay government-owned and controlled corporation. Kakaiba po ito, hindi po ito yung mga pangkaraniwang mga departamento o bureau na pinopondohan po ng gobyerno, di ba? Kagaya po halimbawa ng DOTR, kagagalitan mo sila, girl. Kayo, panihingin nyo ng pera. Hindi nyo naman uubos. Underspending kayo. Oo. Dahil dyan, babawasan namin kayo ng pondo. Tama. Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng 1 peso budget. Yan. Ganon. Bibigyan namin kayo ng, the word for the day is leksyon. Sinabi po kahapon ni Madam Chair. Senator Grace Poe. Leksyon daw po sa PhilHealth. Opo. Yung po kasi ay isang departamento. Itong PhilHealth, pardon me for the word, ito po ay kakaibang animal. Iba ho ito eh. Opo, ito po ay government-owned and controlled corporation. Ito po ang health insurer nating lahat ng mga Pilipino. At ito po mga kapatid ay meron pong pinanggagalingang pondo. Alright, sa ilalim mo ng batas mga kapatid, saan-saan ho ba dapat kumukuha po ng pondo ang PhilHealth? Ngayon ko na ba sisimulan to? Simulan mo na. Meron pa tayong mga ilang minuto. Ituloy mo. Nanggigigil ako sa'yo. Huwag mo kaming binibitin. Mamaya na. Okay, para na ho niyo maintindihan So, maliban po mga kapatid dito po sa mga sinasabi hong dapat pagkunan ng pondo, may obligasyon din po ang national government sa subsidiya. Bakit? Kasi po, hindi ka rin nakakasiguro mga kapatid, di ho ba, no? Doon po sa koleksyon ng buwis. Kasi depende po yan sa laki ng koleksyon, sa mga kumukonsumo po ng alkohol, at naninigarilyo, at maging ito ngayon, itong mga vape na ito, at maging pagkain po ng mga matatamis. Yan, pag-inom ng mga matatamis. Alright? Maliban po naman dyan, obligasyon din po ng gobyerno na masiguro na yung pong mga indirect members po ng PhilHealth ay nakapagbabayad ng contribution. Otherwise, baka po dumating ang pagkakataon na kapusin sa pera ito para po sa kaukulang benepisyo ng mga Pilipino. Alright. Mga kapatid, sino-sino ho ba ang sinasabi pong indirect members ng ating pong Philippine Health Insurance Corporation? Opo, ito po yung mga indigent families identified by the DSWD. Mga benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mga mahihirap na senior citizen. Mga persons with disabilities. Patients identified at point of service or those who are not yet in the PhilHealth database but are financially incapable to pay premiums. All Filipinos aged 21 years old and above who cannot pay the premiums. Sangguniang kabataan officials. Sila po yung sinasabi po na indirect members. Indirect contributors. Indirect contributors. So, sino ho ang magbabayad ng kanilang premium contribution? Kasi hindi maaaring wala kang contribution eh. Diba? Kasi ito'y insurance, diba? Nagbabayad ka ng premium mo. So, sino nagbabayad yan? Well, yan ay binabayaran ng gobyerno at maging halimbawa po dito sa batas ng PCSO at ng PAGCOR.
Alright, sige. So, kapag po hindi nabayaran yung premium na iyan ng mga indirect members, nangangahulugan na bababa ang koleksyon ng PhilHealth. Okay. Pagbaba ng koleksyon ng PhilHealth, kapag nangailangan na po ng pera para po sa ating pong pangangailangan medikal, saan ka naman kukuha ng pera? Hindi po ba? So mamaya hahabaan natin itong diskusyon na ito. But basically po dito, sinasabi pong pagturo ng leksyon, opo, kanino? Sino po ang kanilang gustong turuan ng leksyon? First name itong si Ledesma? Si Mr. Ledesma ba ang tinuturuan ng leksyon dito? O si Secretary Ted Arbosa na tumatayo pong ex-officio chairman po ng PhilHealth Board? O ang mga PhilHealth officers ba? Dahil daw po may pera kayo eh. Hindi nyo naman ginagaste. Kaya nga kinunang kayo ng 89.9 billion eh. Di ba? Ayaw na daw nila maulit. Magkano rin ang kanilang? 89, ang kanilang reserve funds as of now ay 600 billion pesos. Sinasabi pa ni Senator Grace Poe na nakatabi lang yan sa hindi natin malaman kung saan bank account. At mas mataas pa yung inflation kaysa sa kinikita daw ng reserve funds na iyan. So, may mga nag-oppose din naman po dito sa hindi pagbibigay ng budget for PhilHealth. Ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros naman, yung reserve fund na yan ay hindi dapat ginagastos dahil nga reserve funds, in the future kung magka-problema ang PhilHealth, meron silang mapagkukunan kasi savings nga nila yan. Pero hindi, pinagpipilitan na dahil daw dun sa 89.9 billion pesos na ibinalik nga po sa National Treasury at may umabot pa yung petition sa Supreme Court hanggang sa may remaining na pera na hindi na nai-transfer sa National Treasury, ang sinasabi ng butihing senadora na si Senator Grace Poe, kaya ito ang naging desisyon namin. Okay. Zero budget for PhilHealth. Alright, Inihalin tulad niya pa sa mga anak, yung mga government agencies, kasi parang sinasabi niya sa madaling salita, ang mga magulang, pag may mga anak, yung anak daw na kaya namang tustusan ng sarili niya, di ba? Hindi na dapat binibigyan pa ng budget. Mas bibigyan mo yung anak mo na nangangailangan. Okay. Same din with the government agencies. Ang panganay dyan yung DPWH. Aray ko, sigurado. Okay. Ganito. Hindi, mali. Hindi panganay. Ang paboritong anak. Sorry po. Favorite child is DPWH. Opo. Para din daw leksyon. Kaya nga po, so leksyon po, para kanino? Ito hubang leksyon na ito ay ramdam nitong anong pangalan nitong si Ledesma ulit? Nakakalimutan ko lagi eh. Emmanuel. Ito bang leksyon na ito yung mararamdaman ni Emmanuel Ledesma? Palagay ko po hindi. Yes. Di ba? Ang makakaramdam dito, kami na naman. Ang pangkaraniwang mamamayan na naman ang kinakailangan pong magdusa, magsakripisyo sa kamalian ng mga opisyal ng bayan. Think about it. Bakit iikahon ninyo? Kapag po mga kapatid kinapos, ang kontribusyon sa mga indirect members sa bilang po na 42 milyones more or less na mga indirect members. Alright, sa 500 pesos po na premium sa kada buwan, yan po'y 21 billion na kaagad. FM. Mga kapatid, sa loob ng isang taon, magkano po iyan? Sige po, so dyan muna tayo magtatapos dahil mahaba-haba pong kwentuhan ito ang ating po lamang mga kapatid sa ating mga kababayan. Sana po naman, sa mga isyong ito, makialam na po tayo. Nangyayari po ang lahat ng ito. Ito hong sistemang pinatutupad nila. Sa pambansang budget, palagay ko po, hinahayaan natin itong mangyari. Kaya po ito'y paulit-ulit lamang na nangyari. At the end of the day na naman ang nagdesisyon dito po sa pambansang budget ay yung pong small committee nitong BICAM na ito. Para pong pampainit lamang, bigyan po namin kayo ng isang halimbawa sa ating pong talakayan mamaya dahil bibigyan po natin to ng mahaba-habang diskusyon ng inyong maitindihan at ang tawag po natin dito ay live think about it. At yung binubuo namin ni Kay, nila Patis, nila Dimpy at nila Seth at nila Erwin na think about it, medyo kinakailangan pa po ng mas malalim ang pong pag-aaral kasi yung kahindik-hindik din. Ito halimbawa mga kapatid. Halimbawa, okay. So, hindi mo binigyan, ng pondo ang PhilHealth. Subsidy from the national government. Bagamat doon po sa mga unang panukala, baby girl, magkano unang panukala? Magkaiba sila sa lower house at saka sa Senado meron. Maging sa NEP meron. Pero at the end of the day, yun lamang small committee,
Sa House, ang initial allotted budget is 74.4 billion pesos. Okay. Na-reduce po yan sa Senado, naging 64.4 billion pesos. Okay, sige. Opo. Pero mga kapatid, sa National Expenditure Program na ibinigay sa atin na informasyon ni Ma'am Cielo Magno, magkano yung nakalagay sa NEP? Yung kulay orange diyan ba? Anong taon ang gusto mo? Itong 2025. Okay, 47.55 billion pesos. Po yan po yung proposal. Okay. So tinanggalan po nila yan. Tanong nga natin dyan, saan naman nila dadalhin yan? Di po ba? Yung tinanggal. Oo. Saan nila dadalhin yung pera? Okay, sige. Mga kapatid, ang proposal po, halimbawa lang ito ho, pampagana lang po ito ngayon pong sa ating almusal, ha? Kumbaga, appetizer. Oo. At kasi hindi pa ho natin hawak itong approved na, ha? Both houses. Susuriin din po natin yan. We are basing this on news articles, particularly po sa report ng The Philippine Star. Okay, ngayon, ang DPWH, mga kapatid, alright? Magkano ang kanilang original na proposal na budget? Akin na yan. Hindi mo mahanap, girl? Eto, nakita ko na. Sa DPWH, Ang original nilang proposal. Magkano na ngayon ang total nila? total, 1,113,764,447 pesos. Okay. Nadagdagan po ito ng 2. Okay, sige. So ngayon po, ang total budget na po nila ay 1.1 trillion mahigit. Isang taon lang ito na budget. Ang idinagdag, saka naman nakakita, departamento sa NEP, may proposal ako magkano kailangan ko. Yung proposal na iyan, pinag-aralan namin yan. Meron na kami pupuntahan ng mga proyekto dyan. May mga studies na iyan. Alright. Hindi naman sila humihingi ng dagdag. Dinagdagan na naman nila ng 288.64 billion pesos. Definitely the favorite child. Saka naman nakakita ng ganun. Ito po ay sa gitna ng pinakahuling COA report na ang DPWH ay mayroon pong mga proyektong hindi nila matapos-tapos na ang halaga ay 215.9 billion pesos.